ay kotse serye. Dapat yata palitan ko yung title, no? Hindi yata dapat kotse serye kasi laging parang pamala MMK yung sinishare ko sa inyo parate. Anyway, before I share my story, galing ako ng Param, dadaan ulit tayo ng transmission gali, but this time sa may Hayward ako mag-exit para makita nyo naman yung Hayward. Okay, ano ba yung next topic natin or pwede kong i-share sa inyo sa aking kotse serye? Siguro yung request ng aking auntie. Nag-message kasi siya sa akin, sabi niya sa akin kung pwede ko daw ma-share yung aking work experience sa Pinas. So, yun. I started working when I was 22 years old sa isang local company sa Makati. I started as cadet engineer and then eventually naging system engineer. Madami akong natutunan, marami akong good memories, at marami din akong nailuha doon sa company na yun. Naalala ko nung bago ko nagtatrabaho, syempre ka-start ko palang mag-work, yun yung I would consider it my first job. Pero before that, nakapagtrabaho ko sa isang company. Pero mga 1 month lang yata ako doon as admin, and then umalis na. And then yun nga, ito yung dito ako nagtagal sa local company. Umabot ako ng 7 years ata. So naalala ko, nung bago pa lang ako nag-start dito, gusto ko parating umuwi ng maaga. Parang tapos yata ng work namin either 5 or 6 p.m. Basta after ng work, gusto ko parati ng uuwi ng maaga. Siguro dahil, alam niyo yun, hindi pa ako mature. Tapos gusto kong parating maggala after ng work, parang ganun. So naalala ko dati, nung bago pa lang ako dun sa company na yun, lagi ako nagsasabi dun sa boss ko na uwi ako ng maaga. Pero lagi akong bigo. Kasi nga, isang local company siya, konti lang yung employee, and also dun sa trabaho namin kasi madalas may mga unexpected submission na kailangan namin i-submit. So wala kaming choice kundi mag-work overtime, minsan nga overnight. So dahil nga lagi akong hindi napapayagang umuwi, akala ko may one time na akala ko yung style ko is ubra. So before, ang ginagawa ko, bago ako mag-shutdown ng computer, magpapaalam muna ako dun sa boss ko. Pero one time, ang ginawa ko, nag-shutdown na agad ako ng computer ko bago ako magpaalam. Kasi nga, inisip ko nun, baka sakaling pag nakita niya na naka-shutdown yung computer ko, payagan na akong umuwi. Pero hindi pala. Pinabalik niya ako. Kasi nga daw, meron kaming isa-submit. Meron kaming kailangan tapusin. So, bumalik ako. Tinurn on ko ulit yung computer ko. At habang nagtatrabaho ako, tumutulo din yung luha ko. Kasi umiiyak na ako. Kasi gusto ko nang umuwi, pero hindi ako makauwi. Alam niyo yung parang wala akong magawa. Kasi syempre, bago pa lang naman din ako doon. Even kahit matagal na ako, di pa rin naman yun pwedeng gawin. Dahil nga, syempre, trabaho yun, diba? So, yun yung nangyari na parang laging ganun yung eksena namin. Kaya, minsan nga, patakas pa ako sa trabaho. Yung bag ko, padadala ko sa katrabaho ko. Tapos dahan-dahan akong maglalakad dun sa harap ng boss ko para hindi niya ako mapapansin. O kala niya lang magto-toilet ako. Yung pala, wala na ako. Ganun yung mga style ko sa Pilipinas. Pero, alam niyo yun guys, ang dami kong natutunan dun sa trabaho ko sa Pilipinas na I am proud to say na until now ay dala-dala ko pa rin. Unang-una siguro yung pagiging patient ko sa work. Talagang mahaba ang aking pasensya sa trabaho. Hanggat kaya ko, hindi ako magre-reklamo. Hindi ako nagbubuhat ng bangko guys ha. Pero yun talaga yung natutunan ko. Isa sa mga natutunan kong working attitude sa dati kong pinagtrabahuhan. Pangalawa siguro yung pagiging resourceful. Kasi
dinadala ko yon. Bago ako magtanong sa mga kasama ko o sa boss ko, mini-make sure ko na meron akong maiaambag or meron akong na-research muna. Na parang ang tanong ko is, tama ba itong pagkakaintindi ko? Tama ba to? Tama ba yung ganyan? Rather than asking na, paano ba yun? Yun yung isa din sa mga natutunan ko sa Pilipinas. Tapos, ano pa ba? Siguro yung pagiging professional. Kasi kahit anong pagod mo sa trabaho, kailangan mo ma-deliver yung work mo ng maayos, on time. Siguro isa din yun sa natutunan ko sa company ko sa Pinas, na madalas kami ng mga katrabaho ko doon, lagi kaming nag-overtime, madalas overnight. Siguro yung mga katrabaho ko dati ngayon na nanonood, hello mga Mars, kung maalala nyo, no, yung lagi tayong overnight madalas sa company, yung matutulog tayo, yung magte-take turns tayo, sino yung matutulog sa ilalim ng conference room, maglalatag ng A1 paper, tapos matutulog doon kasi nga meron kaming mga submission. Pero alam niyo yun guys, ang saya kasi alam niyo yung halos lahat kayo na nag-i-start pa lang magtrabaho, tapos para kaming naglalaro at the same time nagtatrabaho, pero alam mo yung kahit na nahihirapan kami sa work dahil syempre pare-pareho kaming gusto nang umuwi ng maaga noon, eh parang nag-enjoy kami kasi nagagawan namin ng paraan na malibang yung mga sarili namin kasi yung mga katrabaho ko sa Pinas, mga funny din yun, mga kalog din sila, so nakakatuwa. Tapos syempre yung banding, kumbaga yung banding na nabuo, yung mga banding na pinagsamahan namin, yung mga pinagsamahan namin, yung friendship na nabuo doon sa company namin, yun, parang matitreasure ko yun. Until now, yung isa kong Mars, yung nasa US, hindi ko nabanggitin yung pangalan mo, baka kasi ayaw mo magpa-mention. Pero natutuwa ako sa kanya kasi may napanood daw niya yung video ko, tapos naalala daw niya ako, natutuwa siya. So maraming salamat mga Mars ko na sumusuporta sa akin. Namimiss ko kayo actually ngayon na kinukwento ko yung mga experience natin sa Pinas. Naalala ko yung mga, alam niyo yun, mga hinagpis natin sa buhay kapag hindi tayo pinauwi ng maaga. So ayun guys, tapos ano pa ba yung mga natutunan ko sa trabaho ko sa Pilipinas? Siguro natutunan ko yung parang yung perspective ko. Kasi minsan, di ba, dati kasi, siguro dahil dala sa yung bata ka pa, kapag kasi sinabi sa'yo ng boss mo na hindi ka pa pwedeng umuwi, kailangan mo tapusin to, kailangan mo pumasok ng weekend, bla bla bla, mga ganun. Parang ako, napaka-stubborn ko, parang hindi ko siya tinitake as, positive. Lagi akong naghihimutok na, ano ba yan? Napapagod na ako, ganun. Alam niyo yun. Pero, throughout the years, nasanay na ako kasi naisip ko, wala namang mangyayari kung parang maghihinagpis ako o maiinis lang ako. So, parang iniba ko yung way of thinking ko. Parang naisip ko na parang, parang mas maganda pa nga na may busy kami sa trabaho. At least may trabaho ko. Alam kong hindi ako mawawalan ng trabaho. At the same time, dahil overtime siya, bayad yung oras ko.
sarili mo eh, kung kaya mo, mamimit mo yung deadline, di ba? So kapag super busy ako, ang laging tanong ko sa kanila, hindi muna ako magsisay no. Ang lagi ko lang tanong sa kanila, when is the deadline? Pag sinabi nila sa akin very urgent, at hindi ko talaga maa-accommodate yun, sasabihin ko sa kanila na meron din akong urgent one na ginagawa, na nauna na ibinigay sa akin. So kung willing silang antayin,